sa ating lahat. Hallelujah! So tayo po ay magpuri sa ating Diyos sa umagang ito. At tinatawagan ko na po ang ating mga kasama sa Facebook Live. Halina, tayo na pong magpuri sa ating Diyos at patuloy siyang itaas. At tunay nga ang bilis po ng panahon. Ngayon po ay November na at salamat sa Diyos. Tayo po ay narito at patuloy na mag-aalay ng papuri sa ating Diyos. Handa na po ba tayo? Kaya po ba natin ibigay ang pinakamasaya at pinakamalakas na papuri sa ating Diyos? Amen. Yes, hallelujah. Sabihin mo, grabe na ang buhay ko. Grabe na dahil sa grabing pag-ibig mo. I-enjoy po natin yung ating pagpupuri sa umagang ito. Hallelujah! Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Sabihin mo! Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Misa mo pa, sabihin mo. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Sabihin mo, kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, eto na, anong hahanapin pa? Nasa'yo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabe na ang buhay ko. Minsan pa, grabe. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap sa presensya mo. We claim, nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong pa ba? Anong hahanapin pa? Nasa'yo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabe na ang buhay ko. Minsan mo po, kay sarap-sarap sa'yo, O Diyos. Ay kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hahanapin pa? Nasa'yo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabe na ang buhay ko. Minsan ba, sabihin natin, grabe, grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. May sama po, grabe, grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, 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 grabe na ang buhay ko. Ito na to.
Wala nang hihigit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Sabihin mo! Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo ialay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Sabay-sabay! Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Wala nang hihigit pa. Sige pa! Sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. And we declare, ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo ialay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Minsan pa! Wala nang hihigit pa, yes! Sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo ialay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay, tayo ay magsama-sama, walang tigil, todo bigay. Minsan ba po, wala nang hihigit pa, wala nang hihigit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Na buhay, ang papuri ko sa'yo ialay. Luwalhatiin ka magpakailanman. For the last time, wala nang hihigit, wala nang hihigit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw
Diyos, Ikaw ang Diyos na buhay. Ang papuri ko sa'yo ialay, luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Tayo na sa piling niya, sama-sama isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay. Hallelujah! Oh, salamat po, Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan na patuloy kang pupurihin sa umagang ito. Tunay nga, aming Panginoon, na karapat-dapat kang purihin at sambahin. Patuloy ka naming itataas sa umagang ito. Sa sarili naming kapamaraanan, O Diyos, Ikaw ay aming papupurihan at pasasalamatan. Sa simpleng pagtaas ng aming mga kamay, sa simpleng pag-awit at pagbuka ng aming mga bibig, O Diyos, patuloy naming ihahayag ang iyong kadakilaan sa bahay-sambahang ito. O Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos, ang iyong kagalakan, ang patuloy naming hinahangad sa umagang ito. At sa aming pag-awit ng papurit pagsamba, patuloy ka naming maranasan at maibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan. Salamat, O Diyos. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa'yo, O Diyos. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Sabihin natin, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago.
ako'y ibibigay sa'yo. Pangako mo, mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa presensya mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat, nararapat ka sa papuri. Sige pa, sabihin natin. Luwalhati at pagsamba. Yes, God, you deserve all this glory. Jesus, ika'y dakilain. Sabihin mo, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Minsan pa po, salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Kailanman hindi ka nagbabago. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa presensya mo. Nararapat, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, Luwalhati at pagsamba. itataas ang ngalan mo, Ama. O nararapat, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Sabihin natin, ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi, bawat labi ay magpupuri. Sabihin mo, Jesus, dakila ka, kami ang likha. Kami ang likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
Itataas ang ngalan mo, Ama, nararapat. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama, itataas. Itataas ang ngalan mo, Ama, o Diyos. Itataas ang ngalan mo, Ama. Salamat sa'yo. Yes, we praise your name, O God. Tunay nga po, Panginoon, na nararapat kang purihin, nararapat kang sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, ikaw ang Diyos na nagpatawad sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat, sa iyong paggabay sa amin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po sa pagsama mo sa amin. Salamat po sapagkat hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Anumang sitwasyon ng aming buhay, ikaw ang laging kasama namin, Panginoon, at patuloy na gumagabay. Salamat, O Banal na Espiritu, sapagkat lagi kang nariyan, Panginoon. Ikaw ang aming refuge, ikaw ang aming Redeemer. At sa mga oras na kami ay pinanghihinaan ng loob, ang iyong kasiyahan, Panginoon, ang nagpapalakas sa amin. Kaya patuloy kaming magpupuri at magpapasalamat sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Sa aming pagparito, punong-puno ng pasasalamat ang aming mga puso. Hindi lamang, Panginoon, sa mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw, kundi sa pagsama mo sa aming Panginoon, sa pagkilala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pagkilala, Panginoon, na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay binigyan kami ng pagkakataon na maging anak mo. Salamat, O Diyos, sapagkat napagtagumpayan namin ang mga pagsubok na aming hinarap sa buong sanglinggo. At sa aming panibagong pagharap, Panginoon, sa aming paglakad, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na patuloy mo kaming sasamahan. Patuloy kang gagawa ng mga kaparaanan, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ang aming mga kinakaharap sa araw-araw. Sapagkat, O Diyos, sinabi mo nga na wala pang bagay na wala pang pagsubok na hindi nararanasan ng sino man. At kung dumating man ang mga pagsubok na yun, Panginoon, ikaw ang gagawa ng kaparaanan upang ito ay aming mapagtagumpayan. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy mo kaming samahan. Patuloy na maranasan namin ang presensya mo, Panginoon. At patuloy na marinig namin ang mensahe mo sa umagang ito, sa mga salita na aming maririnig minsan pa, O Diyos. Ang kapangyarihan ng iyong salita ang siyang kumilos sa aming mga buhay. Ang siyang magpapabago ng aming kanya-kanyang buhay, Panginoon. At naniniwala kami that in due season, Panginoon, it will bear fruit, Panginoon, sa aming mga buhay. At kami man, Panginoon, na mga anak mo ay magiging daluyan ng iyong pagmamahal, daluyan ng iyong kapayapaan, daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon, sa bawat mga nakakasalamuha namin, O Diyos. Patuloy po kaming nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Nabuksan mo yung aming mga kaisipan. Patuloy mo itong baguhin, Panginoon.
Buksan mo yung aming mga tenga na marinig namin ang mensahe mo ng malinaw at bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na handang sumunod, handang magpasakop, handang makinig sa iyong mga salita, Lord God. Patuloy niyo rin pong itago sa iyong likuran ng mga taong gagamitin mo sa umagang ito, Panginoon. Naway makita, Panginoon, ang presensya mo sa kanilang buhay. Patuloy na ang karunungang nagmumula sa inyo, Panginoon, ang siyang igawad mo sa kanila, Panginoon, at dumaloy, Lord God, ang mensahe mo sa umagang ito na malinaw at mangungusap sa aming kanya-kanyang puso. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na minsan pa ikaw ay muli naming makaniig, Panginoon, maranasan at ma-feel namin, Panginoon, maramdaman namin, O Diyos, ang pagyakap mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Anumang sitwasyon ang aming pinagdadaanan, patuloy naming itong inilalagak sa inyo, Panginoon. Sapagkat sinabi mo, Lord God, na lahat ng aming alalahanin, lahat ng aming care sa mundong ito ay ilagak namin sa iyo because you care for us, Panginoon. You loved us, Lord God. We thank you, Jesus. We lift your name on high. We praise you, Lord. To you all the glory and honor and praises. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Minsan po. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan po. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo. This is our prayer. Paging dapatin mo, Ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay bumisan. Sabihin po natin sa Diyos, loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, sige po, maghari ka,
Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Sabihin po natin sa Diyos, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, Sa buhay ko, sa puso ko. sa puso ko. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoon, Panginoong Jesus, maghari ka. O Diyos, Panginoong Jesus, maghari ka. Salamat, Ama. Pinupurit sinasamba ka namin. Tunay nga, O Diyos, ang iyong kabutihan at ang iyong kapangyarihan ay patuloy naming kinikilala. Salamat po, salamat sa iyong kabutihan, Ama, at ang iyong mga anak ay patuloy na nagsama-sama upang ikaw ay maitaas at dakilain. Salamat po, O Diyos, sa kagalakan ng pagpupuri na ibinigay mo sa aming mga puso. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa unang linggo ng Nobyembre. Sound check, yan. Good morning po sa inyong lahat. At purihin po ang Panginoon, tayo po ay nagkasama-sama sa umagang ito. Kami po ay natutuwa at nagagalak. Kayo po ay nasa tamang lugar. Okay? Today, we have a new topic. No? Bigyan ko lang ng introduction ng konti. We have a new topic, God lives in us. Nung last month, November na kasi ngayon, di ba? At bagamat pag November, araw ng mga namatay. Ayan. At ngayon naman, buhay ang Diyos sa atin. Okay. Last month, meron tayong God's delegated authority. At alam nyo kung anong otoridad na meron kayo bilang tayo ay nakaugnay sa Panginoon. But this month, it will be even more better and greater. No? Because God lives in you. God lives in us. No? Sa 1 Corinthians chapter 3:16, wala naman po dito, sabi dito na many Christians, they don't realize these things. No? But when pagka ito ay napagtanto mo, napag-isip-isip mo, na ganito pala, magiging ibang buhay ang pamumuhay na meron kayo. Nakita niyo inawit natin, loobin mong, ang buhay ko'y maging, banal mong tahanan. Doon, loobin mo. Noon, pag wala pa. Pero ngayon, siya ay nananahan na sa atin. 1 Corinthians 3:16, hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan na sa inyo. Okay. Ang Espiritu ng Diyos, sabi dito, ay naninirahan na sa inyo. Okay. In other translation, naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. So, ibig sabihin, kung ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan na sa inyo, ibig sabihin, God lives in us.
Amen? So, ang Diyos ngayon ay naninirahan na. So, isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng mananampalataya in the New Covenant, napag-aralan natin ito, no? God's New Covenant, no? Yung mananampalataya noon in the New Covenant o New Testament kaysa sa mananampalataya in the Old Testament, meron silang malaking pagkakaiba. Tayo ay mananampalataya na in the New Covenant, ibig sabihin, ngayon, ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos, siya ay nananahan na sa atin. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ay talagang nananahan sa atin. Amen po. Sa lumang tipan, ang Espiritu ng Diyos, ito ay bababa. Bababa muna sa mga tao at papahiran niya yung mga lingkod ng Diyos. Okay. Ibig sabihin, kailangan munang bumaba upang sa gayon mapahiran niya, upang sa ganon maranasan nila ang presensya ng Diyos. Kaya nga, merong mga propeta pinahiran upang sa gayon sila'y makapagsulat, no, ng salita ng Diyos na nagsasabing parang ang Diyos na rin ang siyang nagsusulat o kasi ginagamit niya yung mga propeta sa nung panahong iyon. So, ngayon magkaiba. Ngayon sa ating kapanahunan, ang Diyos mismo ay naninirahan sa atin. Ang Diyos mismo ay nananahan sa atin. Let me read another verse. Sabi dito, John 14:16, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Sino yon? The Holy Spirit. Okay? So namumuhay tayo ngayon na ang Holy Spirit, ito ay nananahan na sa atin. Dati, nananahan ang Espiritu ng Diyos sa templo. Gawa at tuturuan yung tao na gumawa sila ng templo sa Jerusalem upang sa gayon na perfect na temple ang gagawin. Upang sa gayon, ang Diyos nananahan lang siya doon sa templo. Kaya nga yung mga templo noon pagkaganda-ganda. Okay? Kasi doon sa templo, nananahan ang Espiritu ng Diyos. At ang mga tao, kailangan pumunta doon sa templo dahil doon lamang nananahan ang Diyos. Okay? Ngayon, wala na sa templo. Kung hindi, ang Espiritu ng Diyos ngayon ay wala na sa templo. Nasaan? Nasa atin na. Amen po? Ibig sabihin, hindi ko naman sinabing wag na natin pagandahin ang templo. Inaayos nga natin ang church natin, di ba? There is, of course, the name is there. But wala sa temple ang Espiritu ng Diyos. Okay? Wala doon sa pinaganda ng tao, wala doon ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyong puso. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyong espiritu. Ibig sabihin, ang Diyos ngayon ay nananahan na sa ating espiritu. Say amen. So hindi na ang gusali, ang gusali ay hindi na templo ng Diyos. Ang bawat espiritu ng mananampalataya ay naging templo na ng Diyos. Alright. So kaya magalak tayo, ang Diyos ay nasa atin. Ano man ang ating ginagawa, ang Diyos ay nasa atin. Okay? Now, pagka ang kaisipan natin, ganito ang kaisipan natin, babaguhin nito ang ating buhay. Babaguhin nito yung ating saloobin. Babaguhin nito yung ating emosyon, ang ating aksyon. Amen? So, ibig sabihin nito, merong malaking mangyayari at magbabago sa ating buhay kapag alam mo ang Diyos ay nasa iyo. Amen? Ang Diyos ay nasa iyo. God lives in us. Wala na sa templo. Kanina sabi ni Ma'am Weng, bakit yung mga ibang church, sabi niya, maraming ang oo ng ibon ang nandun sa mga church. Tama nga naman kasi maraming ibon. Bakit sa church natin, oo ng tuko ang marami? Kasi merong tuko na sinasabi. So, of course, hindi ibig sabihin, tuko yung nandyan, tsaka ibon ang nandun, magkaiba. Hindi. Kaya nga, wala na sa templo ang Espiritu ng Diyos. Kung hindi, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa atin. Ibig sabihin, ang Diyos
ay nabubuhay na sa atin. This is our topic for this month. God lives in us. I hope lahat tayo mag-enjoy. At ngayon, pakinggan natin ang ating magsishare sa umagang ito. Tawagan natin si Ate Lani. Siya ang magsishare sa atin sa umagang ito. Amen. Palakpakan po natin. Palit lang. Good morning po sa ating lahat. Po, may? Nag-ground kasi si Ate Melods kanina. Hindi pa sanay si Ate Melods kasi kami medyo sanay na. So, medyo isa-summarize ko lang po yung mga binanggit ni Pastor. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. So, ako po ay naatasang mag-share ngayong umaga, bagamat ako po ay nagulat. Ready na sana ako. Nagulat ako nung nakita ko si Mami at si Daddy, nandito sila. But anyway, alam ko naman na yung isi-share ko ngayon, ito yung inilagay ng Lord sa aking puso. So, since nga sabi ni Mama Weng kanina, natapos ko naman na siya, ready na ako. So, might as well na i-share. So, yun po. So, tayo po muna ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Minsan pa, ikaw po ay aming pinapasalamatan, dinadakila o Diyos. Salamat po sa message, Panginoon, na inilagay mo po sa aking puso at sa umagang ito, dalangin ko na ikaw ang Diyos na kumilos, Panginoon. Ikaw po yung makita nila, Panginoon, sa bawat salita, Panginoon, sa bawat mensahe na akin pong ihahayag ngayong umaga. Salamat po, minsan pa, Panginoon, sa katuruan, Panginoon, na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. At kami ay handang makinig, Panginoon, ng iyong buhay at banal na salita, O Diyos. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Parang iba yung sound niya, Kuya. Ayan na lang. Okay na yan. Hello? Hello po. Ayan, parang mas maganda siya. Diba? So yun po, nabanggit po ni Pastor na yung ating topic for, theme for this month is God lives in us. So, yung title po ng aking message is Hindi Kailanman Mag-isa. So, as a background po, tingnan natin po yung background. Kung paano po ba tayo napunta sa sitwasyon na tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. So, sabi po, ito ay nagsimula hindi sa ating kabutihan, kundi sa biyaya ng Diyos. So, alam ko kahapon kung sino yung nakabasa nung alam mo ba, series ni Pastor, parang nabanggit niya doon na wala tayong sariling effort, hindi natin sariling effort kung bakit tayo nakilala natin ang Diyos Ama, kung bakit niya ginawa yung mga bagay na yun, kundi siya mismo, nakilala natin siya dahil doon sa ginawa ni Kristo, yung kanyang sakripisyo sa krus para sa ating kaligtasan. So, di ba alam naman natin yung kwento, nung maunawaan natin yung ginawa ng Panginoon sa krus, siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan upang tayo tubusin, di ba, sa ating mga kasalanan, upang tayo ay palayain. Nung buksan natin yung puso at tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Siyempre, nung nakilala natin siya, meron tayong kailangan gawin. Hindi lang basta lang alam natin na may Diyos, na alam natin na siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan, kundi yung part natin bilang tayong mga anak niya, binuksan natin yung ating mga puso, tinanggap natin siya bilang ating sariling Diyos at tagapagligtas. So doon nagsimula ang isang bagong buhay, hindi na ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So mula nung araw na yon, so nagbago yung lahat. Yung dating buhay natin na parang puno tayo ng paggalito, naguguluhan tayo sa ating buhay, di ba? Nandun yung mga kasalanan natin. Napalitan nyo ng bagong pag-asa. Napalitan nyo ng bagong buhay. Yung dating pusong natin na puno ng takot ay napalitan po ng kapayapaan. At mula noon, tayo ay hindi na dating tayo, kundi bagong nilalang na kay Kristo Jesus. So yung dati, naglalakad tayo, di ba, ng sarili lang natin, na parang akala natin, kaya natin yung lahat, dun sa pawang lakas na meron tayo. Pero dahil doon, napalitan ito ng lakas na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So sa ngayon, tayo po ay namumuhay na ayon sa kanyang Espiritu. Amen po ba? Oh, amen.
Yon. So sabi po sa 2 Corinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay nakipag-isa kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. So sa verse po na ito po ay nagpapaalala na ang tunay na pagbabago ay nagsimula kay Kristo. 'Di ba sa mga previous nating mga napag-aralan or napag-share natin, 'di ba? Lagi nating nababanggit na yung sa sarili nating lakas hindi natin kayang baguhin kung ano yung hindi maganda sa atin, 'di ba? Kasi kapag sa sarili nating lakas, pwede sigurong mabago natin siya in a certain period of time lang. Kapag hindi totoo, babalik at babalik din tayo sa dati. Pero dahil nung nakipag-isa tayo kay Kristo, sa Kanya nagsimula yung pagbabago na hindi natin kayang gawin sa ating mga kanya-kanyang sarili. Nang tinanggap natin siya, yung dati nating pagkatao na puno ng takot at kahinaan, past na yon, lumipas na yon. So, tayo ngayon ay bago na pong nilalang, pinatawad tayo ng ating Panginoon, pinalaya tayo sa ating mga kasalanan, at binigyan niya ng bagong buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, hindi na tayo nabubuhay sa sarili nating lakas, kundi ayon na sa kapangyarihan ni Kristo na nasa atin. So yan po, sabi niya, tayo ay ginawang bago kay Kristo, ang kanyang Espiritu ang nananahan sa atin. Hindi ito pansamantalang presensya, kundi isang permanenteng paninirahan, tanda na tayo ay pag-aari ng Diyos. So dito po sa number 2, sinasabi niya na hindi ito pansamantalang presensya. So hindi ito parang pumasyal lang tayo sa kaibigan natin, tapos after natin magkwentuhan, aalis na tayo. 'Di ba? Hindi siya ganon. Kumbaga nung tinanggap natin si Jesucristo ang bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas, nandoon ang Diyos sa ating puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At dahil dito, siya po ay nanatili sa ating mga kanya-kanyang buhay. So nandito po siya sa ating mga puso na for good, forever. Yan. So hindi siya aalis or hindi siya lilisan. Binabago ang ating pagkatao, pagkakilanlan at kapangyarihan, mamuhay ng may tagumpay. So, 'di ba? Nung nasa dati pa tayo, iba yung mga pananaw natin sa buhay. So, hindi na tayo ngayon sa kalagayan na natin ngayon, hindi na tayo alipin ng ating mga pagkakamali o nung nakaraan. Sapagkat nga, 'di ba? Tayo ay pinatawad at tinawag na mga anak ng Diyos. So sabihin niyo po sa mga katabi niyo na anak ka ng Diyos. Yan, amen. Tayo ay anak na ng Diyos. So sa pamamagitan ng banal na spirito na naninirahan po sa ating pong mga puso, tayo ay binibigyan ng Diyos ng kakayahang mamuhay ng may tagumpay. Sige po, sabihin niyo po ulit, tagumpay. Yan, amen. So, ulitin ko po sa pamamagitan ng Espiritu na nananahan sa atin, tayo pa ay binibigyan ng Diyos ng kakayahang mamuhay ng may tagumpay. Amen. So, ano man po yung mga, rocky roads ba yan? Alam lang kasi nating rocky road, yung yung ice cream, flavor ng ice cream. Pero ano mang pinagdadaanan natin sa buhay, di ba? Uphill man yan, rocky road man yan, at the end of the day, naniniwala tayo na yung tagumpay natin nandun. Kasi sa habang naglalakbay tayo, kasama natin si Kristo. Yung tagumpay na laban natin, laban sa kasalanan, sa kahinaan, o sa anumang balakid natin sa buhay na ito. So tayo po ay may tagumpay. Amen. So sabi po, God is not just around us, He lives within us. So, hindi lamang siya yung nasa paligid natin, di ba? Hindi lang siya yung nandyan lang siya kung kailan niya gustuhin, kundi siya po ay nasa atin. Through the Holy Spirit, God makes His home in our heart. Di ba? Nasabi natin kanina, nung tinanggap natin si Jesucristo bilang sariling Diyos natin at tagapagligtas, ginawa niyang tahanan yung ating pong mga kanya-kanyang buhay. Ginawa niyang tahanan yung ating pong puso. So kaya kung saan man tayo naroroon, ano man po yung mga sitwasyon natin sa buhay, ano man yung mga pagdaanan natin, ano man yung mga kaharapin natin, alam natin at naniniwala po tayo na hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin ang Diyos. Yan, sabi niya, we are never alone. His presence empowers and transforms us.
So yung kanyang presensya, di ba po ba, ito po yung tunay na nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Kapag tayo'y nanghihina, di ba, siya yung kalakasan natin. Kapag nagdidilim yung paningin, ano ba, nagdidilim yung paningin, hindi. Kapag madilim, feeling mo, parang malabo, yung buhay mo, feeling mo, di ba, siya yung liwanag natin. Di ba? Iba tayong nadidilim yung paningin, iba yon. Di ba? At siya yung gabay natin kapag tayo po ay nalilito. Kapag hindi tayo sigurado sa mga ginagawa natin, 'di ba? Pag may isang bagay ka na pinagpi-pray mo, halimbawa, trabaho, may dumating na offer ng trabaho, 'di ba? Minsan kailangan mo pang pag-pray, kailangan mo pag-isipan, 'di ba? Ano ba? May trabaho ka pero tawag dito, hindi naman parang sa heart mo, parang hindi ka magiging masaya pag nandun ka, pag pinili mo 'yon. So, siya yung Panginoon natin, siya yung magdadirect sa atin, siya yung mag-i-empower sa atin. Ano man yung kaguluhan sa puso natin, siya yung patuloy na magbabago ng kalagayan ng ating puso, ng ating isipan, as well as yung ating action o kung ano yung gagawin natin, 'di ba? Hindi lang natin kasama ang Diyos, siya po ay nasa ating puso. So, yun na po nabanggit na natin. So, lagi nating iisipin na, 'di ba, minsan sabihin natin, pag may mga nangyayari sa buhay natin, sinasabi natin, sinusubukan ako ng Diyos. Pero, nakokorek na tayo doon. Naturuan na tayo ng Diyos na naturuan na tayo na ang Panginoon natin ay hindi siya nanunubok. 'Di ba? Hindi niya tayo sinusubukan. Kasi, yung mga pangyayari sa buhay natin, yung mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin na napagdadaanan natin ngayon, ito po ay hindi nanggaling sa Diyos. 'Di ba? Ito po ay nanggaling sa ating kaaway na siya ang naghahari sa mundong ito. Kaya, paalala sa atin na kapag dumarating tayo sa mga ganong panahon, sa mga ganong punto, lagi nating sasabihin yung kanina, yung verse na ito. 'Di ba? Kaya kung sino man ang nakapag-isa kay Kristo, siya ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. So patuloy po tayong makipag-isa sa ating pong Panginoon. Number 3, ba't may number? Wala namang number. Ang Diyos ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. So yun na po, nabanggit na natin kanina. So, ang Espiritu ng Diyos ay tumira sa atin, hindi lang siya bumibisita, katulad ng nasabi na natin kanina. Ang katawan natin, ang kanyang templo at ang Espiritu ay buhay dahil sa Diyos. So, katulad ng nabanggit ni Pastor kanina, di ba? Kung dati, yung mga templo nga is yung mga buildings, di ba? So, sa bagong tipan, ang templo na ng Panginoon is yung ating katawan. So, hindi siya dumarating lamang kapag kapag nandito tayo sa simbahan, magkakasama tayo, di ba? O kaya, nandun lang siya kapag tayo ay nagdarasal, di ba? Siya ay permanenteng nananahan po sa ating mga puso. Doon sa bawat anak niya, natinanggap siya bilang sariling Diyos at tagapagligtas. So, ibig sabihin nga po na kahit saan man tayo magpunta, ano man yung ating kalagayan, kasama po natin ang ating Panginoon. Isang banal na tahanan kung saan siya patuloy nananahan, kumikilos, nangungusap at nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan sa ating buhay. So, 'di ba? Parang actually nung ginawa ko to, parang ano bang tawag dito? Napaalalahanan ako kasi sabi niya yung katawan natin ang kanyang templo. So, katawan natin, 'di ba? So parang paano ko nga ba iniingatan yung katawan ko? Napatanong ako. 'Di ba? Alam niyo naman, food is life. So parang na-realize ko na hindi lang siya natin iingatan dahil kainin natin kung ano yung gusto nating kainin, 'di ba? Nang walang limit, 'di ba? Unli lagi, 'di ba? Kahit sa bahay naka-unli rice, unli ulam, 'di ba? So, parang sa akin personal, naging reminder siya sa akin na dahil ang katawan natin ang templo ng ating Panginoon. So, dapat talaga natin siyang ingatan, 'di ba? Kung paano din yung mas mahalagang pag-iingat kaysa sa mga bagay, 'di ba? Sa mga material na bagay na meron tayo na iniingatan din naman natin. So, dapat ganun yung pag-iingat natin sa ating pong mga kanya-kanyang katawan. Sabi niya sa 1 Corinto 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Hindi lang
tayo nilikha ng Diyos, tayo ay kanyang templo at kanyang tirahan. So sa verse po na ito po ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tahanan ng Diyos, hindi yung gawa sa bato o yung mga templo na binanggit ni Pastor kanina, hindi yung mga buildings, di ba? Gawa man yan sa bato, gawa man yan sa kahoy, o kahit saan man siyang gawa. Yun yung nagpapaalala sa atin na ang tunay na templo ng ating Panginoon sa panahon natin ngayon, walang iba kundi yung ating pong mga puso. Yung puso po ng mga mananampalataya, yung puso po ng mga anak niya na patuloy na nananampalataya sa ating pong Panginoon. May kapayapaan kahit may problema, may lakas kahit pagod, at may gabay kahit nalilito ka sa sitwasyon. So sa oras po nung tinanggap natin si Jesus bilang ating sariling Diyos at tagapagligtas, ang kanya pong Espiritu ay nanahana sa atin. So ito po yung nagbibigay ng gabay, ng buhay at kapangyarihan upang mamuhay po tayo ayon sa kanyang kalooban. Dahil tayo po mismo yung templo ng Diyos. So, katulad ng sinabi ko kanina, so dapat po nating pahalagahan yung ating buhay at katawan bilang banal na tirahan po ng kanyang presensya. Sabi po sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. So, ito po ay isang deklarasyon na ganap na pakikiisa natin kay Kristo. Sa sandaling tanggapin natin si Jesus, ang lumang pagkatao natin ay ipinako sa krus kasama niya. So, di ba, parang sinasabi dito na ang presensya ng Diyos natin, di ba, kahit saan man tayo nandun, ito ay patuloy nating nararamdaman. Si Kristo na yung namumuhay sa atin. So, minsan may mga bagay na, may mga pangyayari or mga bagay na kailangan nating pagdesisyonan, di ba? Minsan masyado tayong nagfo-focus doon sa sarili nating kagustuhan. Ito yung gusto ko, ito yung gusto ko, ito yung plano ko, ito yung gusto kong gawin. Pero dahil nga ganoon tayo dati, 'di ba? So sa panahon natin ngayon, yung kalagayan natin ngayon, kapag tayo ay nagpi-pray, 'di ba? Sinasangguni na natin siya sa Panginoon. Kumbaga, Lord, kung ano yung will mo para sa akin, yun yung mangyari sa buhay ko. Pero katulad ng laging napapaalala sa atin, 'di ba? Paano mo malalaman yung will ni Lord? 'Di ba? Sa pamamagitan syempre ng kanyang salita. So ganun ka-importante yung pakikinig, pagbabasa natin ng kanyang salita. Nang sa ganun, ano man yung layunin ng Panginoon sa ating pong mga kanya-kanyang buhay, ito po ay malaman natin. Ito po ay matanggap natin. Nang sa ganun, pag nagdasal tayo na, Lord, thy will be done. So alam natin kung ano yung will na yon na binabanggit natin, na pinagdarasal natin sa Panginoon, di ba? So, yun po. So, ang ating dating buhay na puno ng kasalanan, takot at sariling hangarin ay pinalitan ng bagong buhay, isang buhay na pinamumunuan at pinasisigla ni Kristo. So, napakagandang mensahe na dati nga naman, 'di ba? Ganun yung kalagayan natin. Puno tayo ng kasalanan, takot at sariling hangarin natin. Pero dahil sa buhay ng ating Panginoon, na siya yung naghari sa atin, di ba? Ano man yung mga takot natin sa buhay natin, di ba? Nandun yung pag-asa natin. Kasi ano man yung kalungkutan o kalagayan ng ating puso, nandun yung kagalakan. Dahil siya nga yung nagpapasiglat sa atin, di ba? Sabi nga sa kanyang salita, the joy of the Lord is my strength. So, patuloy siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa pamamagitan ng kanyang kagalakan. Ang ating motibo, direksyon at layunin sa buhay ay nakasentro na ngayon kay Kristo. So, hindi nang ibig sabihin na kapag nakasentro na kay Jesus Christ, or sa banal na spirito, wala na yung sariling nating pagkatao. Kundi, ang binabanggit lang dito, yung mga naisin natin sa buhay, yung mga plano natin sa buhay, yung mga motibo natin o yung mga direksyon, layunin natin sa buhay, nakasentro na ngayon sa Kanya. Hindi na siya nakasentro lang sa kung ano yung gusto natin. So, nakasentro na yon sa ating Panginoon. Ang bawat desisyon, reaksyon at aksyon ay bunga ng pagkilos ng Espiritu ni Kristo sa puso natin. So, ganun po kabuti yung ating Panginoon, di ba? Na hindi lang yun basta gagawa tayo ng mga desisyon ngayon
ng ayon na sa ating kagustuhan, kundi nandun na yung paggabay ng banal na Espiritu sa ating pong mga kanya-kanyang buhay. So sabi nga, at nabanggit na rin ito nung mga nakaraan, na ang Espiritu, ito po yung tunay na ikaw. So sabihin mo po, ang tunay na ikaw ay ang iyong Espiritu. Sige po, sabihin niyo po sa mga katabi niyo, ang tunay na ikaw ay ang iyong Espiritu. So kapag tinanggap natin si Jesus at pinanganak po tayong muli sa Espiritu, isang ganap na pagbabago yung nangyayari sa ating kalooban. So ano po ba yung unang bahagi ng ating pagkatao na lubos na binago ng ating Panginoon? So ito po yung ating Espiritu. Sapagkat batid natin na dati, patay yung espiritu natin, di ba? Dahil sa kasalanan. Hiwalay tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. Wala tayong direksyon at walang patutunguhan. Maaring walang patutunguhan yung mga buhay, di ba? Walang sigla, walang buhay. Ngunit nung sandaling ipinanganak tayong muli, binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong espiritu na buhay, dalisay, at konektado sa ating Panginoon. So hindi lang basta binago ng Diyos ang iyong ugali, yung ating mga ugali o yung mga ating mga gawain, binago niya mismo yung kalikasan natin sa loob. So, yung ating katawan, hindi ito yung katawan na nakikita ng mga tao. Hindi rin yung emosyon o damdamin, kundi yung espiritong binuhay ni Kristo. Kaya 'di ba, minsan pag nagsi-sharing during yung SFE, 'di ba? Pag nagsi-sharing, syempre lalo na kami, karamihan sa amin working, iba-iba, may sa government, may mga skilled, 'di ba? Kaming kasama sa music team. So, kapag nagsi-sharean, parang yung mga taga-gobyerno, iba yung tempo ng pag-share. Pero nandun yung ang laging magrereklamo din, pero reklamo muna, pero susunod din. Parang ganon. So, pero, dahil nga natuturuan tayo, di ba, na yung sa spirit natin, di ba, nandun yung totoong tayo. So, dapat, kasi kung anong laman ng puso natin, di ba, dapat nag-flow siya, nakikita siya doon sa, hindi lang sa physical, kundi kung paano tayo magsalita, kung paano tayo makihalubilo sa ibang tao, kung paano tayo makipagrelasyon sa mga nakapaligid sa atin. So, dapat makikita siya. So, kaya, di ba, kung ano yung laman ng puso natin, dahil yung tunay na tayo ay yung ating spirito, at ang spirito na yon, at sa ating puso, nandun yung spirito ng Panginoon na nananahan. So, dapat, maayos din yung salamuha natin sa ibang tao kung paano tayo magtrabaho, di ba? Pero yun nga, sabi nga, yung ating sarili, hindi natin siya pipilitin na, dapat ganito kasi, dapat prim and proper ako, dapat ganito ako magsalita. Kasi eventually, di ba, sabi nga, yung Panginoon natin, dahil siya yung kumikilos sa atin, hindi natin kailangang ipilitin yung sarili natin. Kasi eventually, yung pagbabago na yon, unti-unti yun siya. Hanggang until such time na maging katulad na tayo ni Kristo. Di ba yun naman yung ini-aim natin? Kung ano si Kristo, maging ganun tayo. Yun yung ini-aim natin. At yung pagbabago na yan, hindi siya overnight, kundi kumbaga araw-araw patuloy tayong binabago ng ating Panginoon. So sabi rin sa Efeso 4:24, isuot ninyo ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilikha sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. So, ang bagong ikaw ay hindi na batay sa nakaraan mong pagkatao, kundi sa bagong likas na ibinigay ni Kristo. Isang espiritong may kakayahang magmahal, magpatawad at mamuhay ng matuwid. So, sabi po sa verse na ito, isuot natin yung ating bagong pagkatao. So, yung nangangahulugan po na parang ispamuhay natin sa araw-araw yung bagong buhay na ibinigay ni Kristo. So, yun po yung minimi niya dito ng bagong pagkatao. Yun po yung bagong buhay na ibinigay sa atin ni Kristo. Sabi nga po, hindi na tayo alipin ng kasalanan, galit o kahit anumang bahagi ng luma nating pagkatao. Sa halip tayo ngayon ay may bagong likas, may bagong espiritu na nilikha ayon sa katwiran at kabanalan ng katotohanan.
So yung bagong espiritong ito, hindi na ito kontrolado ng ating emosyon o ng ating kasalanan, kundi pinamumunuan po ito ng banal na espiritu. Dahil dito nga, sabi niya, nagagawa nating magmahal kahit mahirap, di ba? Sabi nga, isang utos ng ating Panginoon is love your enemy. Mahirap po ba? Sagot po, mahirap po, hindi. Mahirap po, di ba? Pero dahil po nandun na sa ating bagong pagkatao nung tinanggap natin ang ating Panginoon, di ba? Bago na yung ating pagkatao. So, nagagawa na natin yung mga bagay na kahit mahirap gawin. Di ba? Hindi natin siya ginagawa dahil, tawag dito, pinipilit natin gawin. Kundi, katulad ng nabanggit ko kanina, kasi unti-unti binabago yung ating puso, yung ating kalooban. So, kusa na tayong darating sa point na kusa na lang natin siyang gagawin. 'Di ba? Magmahal kahit mahirap, sabi, magpatawad kahit masakit. Char. Sino 'yon? Mamuhay ng matuwid kahit mahirap sapagkat ang espiritu ng Diyos ay nasa sayo. So, 'yun po. So, ang mundo ay madalas tumitingin sa panlabas na itsura, sa tagumpay o sa kakayahan, pero ang Diyos ay tumitingin po sa ating pong espiritu, 'di ba? Minsan na-judge tayo kung ano yung physical nating pangangatawan. Ano ba yung mga napagtagumpayan or mga nagawa natin sa buhay. Minsan doon tayo na-judge, 'di ba? Nung mga taong nakatingin sa atin, yung mga taong nakapaligid sa atin. Pero sa Panginoon, bilang mga anak niya, 'di ba? Nandun siya nakatingin sa ating pong puso. So, nandoon na ang Panginoon natin, hindi niya tayo ginajudge, hindi niya tayo kinukondem. Di ba? Kapag nagkamali tayo, naturuan na rin tayo ng ating kasalanan noon, ngayon at mga susunod pa, di ba? Ito ay lahat ay napatawad na ng ating Panginoon. Pero nandoon na i-acknowledge natin yung ating mga pagkakamali. 'Di ba? Nandoon na tanggapin natin. So kaya ang Panginoon natin, lubos tayong nagpapasalamat na tunay na hindi nagbabago yung ating Panginoon. So patuloy siyang tumitingin doon sa ating espiritu o sa laman po ng ating puso. So dati hiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, ngunit nang tayo ay pinanganak na muli, ibinalik ng Diyos ang kanyang koneksyon. So si Jesus Christ, 'di ba, nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, 'di ba? So dati, kumbaga parang kung sa illustration, dati nandito yung Panginoon. So walang way para mag-connect tayo sa ating Panginoon. Pero nung namatay si Jesus Christ, 'di ba? Nandun yung cross na nagko-connect. Pero hindi naman tayo agad tatawid. So may gagawin pa rin tayong part para makatawid tayo. Which is ginawa na natin 'yon, 'di ba? Tinanggap na natin siya bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Naniwala tayo sa kanyang ginawa, kaya tayo nakatawid. Kaya nandun na tayo sa buhay ngayon, nakasama natin yung ating pong Panginoon. Kasama natin sa paglalakbay sa mundong to. So hindi mo kailangang magpakabait para maging katanggap-tanggap sa Diyos dahil ang sa sandaling tinanggap mo sa Jesus, ginawa kanyang matuwid or nagkaroon tayo ng spiritual transformation. So yung kapangyarihan ng mananampalataya ay nanggaling sa Espiritu ng Diyos na nananahan sa loob niya o sa puso natin. Ang tunay na pagkakakilanlan mo ay makikilala lamang kung sino ka kay Kristo. So, 'di ba maraming tao yung naliligaw dahil hinahanap nila yung pagkakakilanlan, 'di ba? Kahit yung mga tawag dito, yung mga desire ng puso natin or yung mga plano natin sa buhay. 'Di ba minsan parang tatanong, Lord, ano ba talagang plano mo sa buhay ko? Ano ba talagang dapat kong gawin? Diba? Ganon. So, yung Diyos natin, natuturuan tayo na siya, sa Kanya nagmumula yung, nandun yung pag-asa natin, nandun yung kalinawan, diba? Sa bawat ninanais natin sa buhay. Siya yung patuloy na nagbibigay din ng liwanag sa bawat magulo nating kaisipan, sa bawat magulo nating pagdidesisyonan. So nandun yung ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sa kabila ng kahit anuman po yung mga bagay na ating pong pagdaanan, nandoon ang ating Panginoon. Nagpapaalala sa bawat araw ng ating pong mga kanya-kanyang buhay na
na siya po ay nasa atin at tayo po ay nasa Kanya. So, napakagandang isipin na yung Espiritu, yung tunay na tayo, ay nandoon po, nandoon ang ating Panginoon, nananahan, patuloy tayong hinuhubog, patuloy po tayong binabago, at patuloy na binibigyan ng kalinawan yung bawat buhay po ng bawat isa. So, kanina po napag-usapan natin yung ating espiritu, yun po yung tunay na tayo. So, dito po sa slide na to, pinapakita po yung visual ng body, soul, and spirit. So, sinasabi po dito na yung soul natin, ito po yung nag-uugnay sa pagitan ng katawan at ng espiritu, di ba? Kung yung katawan natin mas pinapakinggan, mas nagiging makamundo or makalaman tayo kung yung katawan natin yung ating mas pinakikinggan. Pero kung yung espiritu natin yung ating sinusunod, kung saan mananahan ng Diyos, tayo ay magiging banal, mapayapa at matatag at mananampalataya. 'Di ba? Yun yung laging na-example ni pastor sa atin. Kaya nga 'di ba, lagi tayong nare-remind na yung soul natin na nandoon yung ating nandoon yung ating kaluluwa, yung pag-iisip, yung emosyon natin. So, patuloy natin itong baguhin, patuloy natin itong i-renew. Kasi, yun nga, kapag yung soul natin, nandun yung isip natin, minsan kung ano yung mas gusto nating gawin, susunod lang naman yung katawan natin, di ba? Kung ano yung naisip mong gawin. Pero, kapag yung espiritu ng ating Panginoong Diyos, patuloy na tayo ay makipag-connect, patuloy nating i-renew yung ating pag-iisip, magiging isa sila. At may mga bagay na hindi mo na kailangang pag-isipan pa, 'di ba? Kung gagawin mo ba 'to o hindi. Kasi alam mo kung ano yung mabuti. Naturuan na tayo kung ano yung tama, ano yung mabuti, ano yung dapat. So susunod na lang po yung atin pong katawan doon po sa spirito. So sabi po sa 1 Thessalonica 5:23, naway ingatan ng Diyos ng kapayapaan ng iyong buong pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan, upang maging ganap hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Nais ng Diyos na ang buong pagkatao natin ay maging banal, buo at malinis hanggang sa pagbabalik ni Hesus. Siya ang Diyos ng kapayapaan na nag-aalaga sa atin sa tatlong bahagi ng ating pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan. So, ibig sabihin po nito, siya ang pinagmula ng kabuuan, kaayusan at kapanatagan natin. So yung tunay na kapayapaan ay hindi lamang sa, 'di ba? Pag sinabi po nating kapayapaan, hindi lang po ito nagmumula sa kawalan ng gulo, kundi sa isang buhay na nasa tamang kalagayan sa harap ng Diyos. So kapag patuloy po nating iniingatan ng ating Panginoon ng kapayapaan. So, nandun po nagaganap yung pagkatao natin ay maging isang banal. So, katulad po ng sinabi ko kanina, yung Diyos ng kapayapaan, di ba? Yung kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoon, ito yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Di ba? Iba yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. So, kapag tayo po ay payapa, pag sinabi ba nating may kapayapaan, ibig po bang sabihin wala tayong problema? Di ba po? Hindi. So, nandun yung kapayapaan na in spite and despite na kung ano po yung nangyayari sa ating paligid, gaano man po kagulo, ilang lindol man yung dumating, di ba? May bagyo ba? Ano pa yung mga kaguluhang nangyayari? Nandun yung kapayapaan natin dahil alam natin na kasama natin si Kristo, dahil alam natin na ang Diyos po ay nasa ating pong mga kanya-kanyang puso. Hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. So, may mga part lang po dito na sinasabi na hindi ka nag-iisa, kasama po ang Diyos. So, pwede na lang po ninyo siyang i-review. Nilagay ko lang po yung mga supporting Bible verses. So, sabi po, di ba, ang Espiritu ng Diyos ay kasama mo. Sabi niya, gumagabay sa iyo at nagbibigay lakas sa gitna ng kahinaan. Kapag napapagod ka, siya ang nagbibigay ng bagong sigla. Kapag naguguluhan ka, siya ang nagbibigay ng direksyon. Kapag nalulungkot ka, siya ang nagdadala ng kapanatagan at paalala na mahal ka ng Diyos. So, di ba po, nakakatuwang, hindi lang siya nakakatuwa, kundi nakakalakas siya ng ating
espiritu ng ating pangangatawan, maging ng ating pag-iisip, 'di ba? Na nare-remind tayo. Minsan kasi sa kabila ng kaguluhan ng mundong 'to, nakakalimutan natin yung mga ganitong bagay na ginawa na ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At yun yung ating nararanasan sa ating pong mga kanya-kanyang buhay na minsan dahil sa kabisihan na isasantabi natin yung mga bagay na naituro na, yung mga bagay na nalalaman na natin dahil sa kabisihan po ng ating pong mga kanya-kanyang buhay. So sabi niya, hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na hindi kailangang maramdaman mo siya para masabing kasama mo siya sapagkat ang kanyang presensya ay tiyak. So sabi po sa Hebrew 13:5, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So yung presensya po ng ating Panginoon, hindi po siya nakabase or nakabatay po doon sa ano po yung ating nararamdaman. So kung yung nararamdaman natin malayo siya, wala siya. Or kung nararamdaman natin na nandyan siya. Hindi po yun nakabase kung ano yung nararamdaman natin. Kasi katulad po ng nasabi natin kanina, yung banal na spirito, yung ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito, di ba nananatili siya, nandyan na siya. Nung tinanggap natin siya, nandyan na siya. Hindi siya umaalis, nandyan lang siya. So, hindi siya nandyan kapag feel natin na nandyan siya at nawawala siya pag feeling natin nag-iisa tayo. So, lagi lang siyang nandyan. So, kundi yung presensya ng ating Panginoon, nakabase siya doon sa kanyang mga pangako. Sa kanyang mga pangako na pinanghahawakan natin na sa bawat araw, bagamat yun nga, hindi natin minsan siya nararamdaman, lalo na kapag may problema, di ba? Kapag may problema tayo or mayroon tayong mga kabiguan sa buhay, feeling natin tahimik, gusto mo lang mapag-isa, di ba? Pero hindi mo siya nararamdaman. So, hindi ibig sabihin po, wala siya, 'di ba? Parang yung isang example ni pastor dati na alala ko. Pero hindi kasi ako electrician so baka hindi ko mabigyan ng justice. Parang yung isang example na naalala ko, sabi ni pastor na kahit patayin natin yung mga ilaw dito, may linya pa rin ng kuryente, 'di ba? Hindi natin siya nakikita. Pero may kuryente, may linya ng kuryente, 'di ba? Pag in-off natin, lahat i-off natin. Pero nandyan lang siya. Pero pag in-on natin, 'di ba? So, magliliwanag lang, magagamit natin yung mga bagay-bagay. So, mga ganong pangyayari na katulad ng hangin na lang, mas madaling i-explain natin yung hangin. Diba? Hindi natin siya nahahawakan, hindi natin siya nakikita, diba? Pero nararamdaman natin yung epekto niya sa atin, diba? Kapag malakas yung hangin, kapag walang hangin, mainit, diba? So, ganun din yung ating Panginoon. Minsan, tawag dito, tahimik tayo minsan, diba? Pero sa kabila nun, yung Panginoon natin, patuloy siyang gumagawa sa likod natin. Hindi niya tayo iniiwan, di ba? Sabi niya sa Hebrew 13:5, hindi kita iiwan, ni hindi kita pababayaan. So, once again, sabihin po natin na yung ating pananampalataya ay hindi po nakabatay doon sa atin pong emosyon, kundi sa katotohanan at tiwala natin sa katotohanan ng kanyang salita o sa salita po ng ating Panginoon. Kaya, sabi dito, sa oras ng katahimikan sabihin mo sa sarili mo, pero sabihin mo sa katabi mo, sabihin natin sa sarili natin, hindi ko man siya nararamdaman, alam kong kasama ko siya. Yan, amen. So, kasama natin palagi yung ating Panginoon sa ating pong mga kanya-kanyang buhay. Hindi mo kailangang matakot sa bukas sapagkat ang Diyos na nasa iyo ay higit sa anumang problema sa paligid mo. 'Di ba? Marami sa atin, marahil isa ako doon na natatakot tayo sa buhay, sa mga hindi tiyak na sitwasyon, sa mga hindi tiyak na pangyayari, maaring sa kinabukasan ng ating pamilya, 'di ba? Sa ating mga kalusugan, sa trabaho. So kung anumang aspeto ng ating mga kanya-kanyang buhay. Ngunit 'di ba, yung katotohanan, ang Diyos na nasa atin ay may kapangyarihan kaysa sa anumang bagay na maaring mangyari sa paligid natin, 'di ba? Yung lagi pang sinasabi pag nag-share is kapag may problema, yung Diyos natin mas malaki sa anumang klaseng problema na meron tayo. So, lagi pa rin siyang
ang Diyos natin ay laging best lagi sa lahat ng bagay. 'Di ba? Sabi sa 1 John 4:4, ang nasa iyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan. So, hindi natin kailangan mangamba. Dahil yung Espiritu ng Diyos na gumagabay at nagpoprotekta at nagbibigay ng karunungan sa atin sa bawat hakbang natin sa buhay na to. So, natural lang yon, di ba? Natural naman sa tao na natatakot. Sino po yung hindi nakakaramdam ng takot? Di ba? Natural yun eh. Natural na pakiramdam natin bilang tao na tayo natatakot, di ba? Minsan nalulungkot. Pero kapag may Diyos tayo sa ating pong mga kanya-kanyang puso, yung pagkatakot na to, napapalitan ito ng tiwala natin sa ating Panginoon. So, yung mga bagay na hindi tayo tiyak, na walang katiyakan, napapalitan ito ng tiwala sa Panginoon na hawak tayo ng ating Panginoon. Yung Panginoon natin nasa ating pong mga kanya-kanyang puso. Kaya ano man yung dumating sa ating mga buhay, masasabi natin na hindi tayo matatakot dahil ang Diyos ay nasa atin. At siya po ay makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, ang banal na Espiritu ay nagdadala ng kapayapaan at lakas. Ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, nasabi na natin kanina, tahimik ngunit totoo. Nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang lakas na kailangan mo ay hindi nagmumula sa iyong sarili. Ito ay nagmumula sa Diyos na nananahan sa iyo. So, 'di ba, sa oras na pakiramdam natin wala tayong makapitan, hayaan natin yung banal na Espiritu yung maging sandigan natin sa lahat. Pakinggan natin siya sa katahimikan. Minsan kasi masyado tayong nakafocus nga sa mga bagay-bagay na hindi tayo nakafocus sa Kanya. So madalas, sa gitna ng kaguluhan natin, may binubulong na pala siya sa atin, hindi lang natin siya napapakinggan. 'Di ba? Kundi nandun yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya. So, patuloy po tayong manahan sa ating Panginoon. Kaya sa bawat laban, pagsubok, ano man yan, maaari mong sabihin sa natin ang may pananampalataya na hindi man natin kaya. Pero dahil sa lakas na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, nandun yung kakayahan na mapagtagumpayan natin yung mga bagay. At yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya, di ba? Na ibinigay at pinagkaloob sa bawat isa sa atin. So sabi niya sa Isaiah 40:31, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas, sila'y lilipad na parang agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So, sabi naman ang Diyos sa atin ay nagbibigay ng gabay at direksyon. Huwag basta kumilos ayon sa emosyon o kagustuhan, kundi hayaang ang Espiritu ng Diyos ang maging gabay mo. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan sa puso kapag tama ang direksyong tinatahak natin, sapagkat ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng direksyon, siya mismo ang naglalakad kasama natin sa daan, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam na sa bawat hakbangin natin sa buhay na 'to, hindi lang niya basta tinuturo kung saan tayo pupunta, kundi dahil nga nasa puso natin. So kahit saan tayo pumunta, siya po ay kasama natin. So ano man yung kailangan nating desisyon sa ating pong mga kanya-kanyang buhay, sa pamilya man yan, relasyon, sa pang-araw-araw na buhay natin, piliin po nating laging magtiwala sa ating Panginoon. Hindi doon sa sarili nating pangunawa, hindi doon sa sarili nating karunungan, kundi doon sa patnubay po ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Dahil alam natin at naniniwala tayo, di ba, at makakatiyak tayo na kapag ang Diyos yung ating kasama sa paglalakbay, kailanman tayo ay hindi maliligaw. 'Di ba? Dahil ang Diyos mismo siya yung gumagabay at kasama natin sa bawat hakbang natin sa buhay. So sabi sa Isaiah 30:21, pagdakay maririnig mo ang tinig sa likuran mo na nagsasabi, ito ang daan, dito ka lumakad kung ikaw ay liliko sa kanan at sa kaliwa. So, sinearch ko po ito. Ang aklat ng Isaiah sa Kabanata 30, ito po ay mensahe ng Diyos noon sa bansang Israel na noong panahon na sila'y nagtitiwala sa sariling paraan sa halip na sa Kanya. So, may mga pagkakataon din po ba tayo na gano'n na tayo'y nagtitiwala sa sarili nating lakas kaysa sa ating Panginoon. So, nung panahong yon, nakaharap sila sa banta ng Assyria, isang makapangyarihang bansa. Kaya naghanap sila ng tulong sa Egypt, imbis na magtiwala sa Diyos.
Ngunit sa halip na tulungan ang ginawa ng Diyos ay pinaalalahanan sila sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Huwag kayong umasa sa lakas ng ibang bansa. Bumalik kayo sa akin at makinig sa aking tinig. Ako ang magtuturo sa inyo ng tamang daan. So kaya po ito napunta dito sa verse na to. So sa gitna ng kanilang katigasan ng ulo, pinangako pa rin ng Diyos na kung babalik sila sa Kanya, makakarinig sila ng Kanyang tinig na nagsasabi, ito ang daan, dito ka lumakad. Di ba ganun kabuti yung ating Panginoon na matigas po ba yung mga ulo natin? Hindi po matigas. Sobra. Sobrang tigas ba? So di ba, ganun kabuti yung ating Panginoon, di ba? Minsan tayo na yung lumalayo, pero pilit niya pa rin tayo, di ba? Na pilit niya pa rin tayong inaabot, pinapaalalahanan, di ba? Dito sinabi sa pamagitan ni Propeta Isaiah. Pero sa atin dito, sa kalagayan natin ngayon, pwedeng yung paalala nagmumula sa mga, dito sa mga church members natin, sa mga mahal natin sa buhay, nandun yung pag-aalala, pagpapaalala sa atin ng Panginoon. At nakukutuwa, di ba, na bumalik lang tayo sa Kanya at makinig sa Kanyang tinig, di ba? Siya yung magtuturo sa atin ng daan, di ba? Sasabihin niya pa kung kakanan ka o kakaliwa. Di sure na sure yun. Di ba? Sure na sure yung daan na tatahakin natin. So, ang ibig lang sabihin nito, nandun yung ating Panginoon na talagang laging handang gumabay sa atin. Pero, i-remind din natin na ang sarili natin na dapat handa rin tayong makinig sa Kanya. Kasi kahit gaano kaganda yung plano ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, 'di ba? Kung tayo naman ay hindi handang sumunod, hindi kayang makinig sa Kanya. So, anong mangyayari sa buhay natin? So, nandun yung pagpapaalala lagi sa atin ng Panginoon. So, hindi siya titigil na tayo po ay paalalahanan. So, napakaganda ng verse na to ng ating Panginoon na na-share natin sa atin ngayong umaga. So, ang tamang desisyon ay hindi laging nakabatay sa kung ano yung maganda sa paningin ng tao, kundi sa kapayapaang ibinibigay ng Espiritu ng Diyos sa puso natin. Kapag siya ang gabay mo, hindi mo kailangang mangamba sa magiging resulta dahil kung saan kanya dalhin, tiyak na yun ang pinakamaganda or best na daan. So, di ba? Katulad ng nabanggit natin sa verse kanina, di ba? Na siya na yung magtuturo kung anong daan yung tatahakin natin. So, kapag sa kanya nang galing yung direction, alam natin na sigurado tayo na yun yung pinakamaganda. Wala nang gaganda pa doon. Yun na talaga yung pinakamaganda, pinaka-the best para sa bawat isa sa atin. So, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo, hindi dahil sa perpekto ka, kundi dahil mahal ka niya. Patuloy siyang kumikilos upang baguhin ka, hindi sa isang iglap, kundi araw-araw, dahan-dahan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So, wag po nating hayaang hatakin tayo ng guilt natin o ng kahihiyan natin kapag tayo po ay nagkamali. 'Di ba? Pag tayo po ay nagkasala, upang ito yung maging dahilan para lumayo tayo sa ating Diyos. 'Di ba? Kasi minsan may mga pangyari sa buhay natin ba? Na-absent ka lang ng 1, 2 Sunday. Nakakahiya na bumalik. Baka di ka na masusundan ng pangatlo, pang-4, inabot na ng 1 buwan, kalahating taon, 1 taon. So di na, 'di ba? Ganun. So, ang paalala dito sa atin is wag nating hayaan na hatake tayo ng guilt natin or nung nahihiya tayo kapag nagkamali tayo. So, 'di ba, laging ang sinasabi ng ating Pastor Ed and Mami Weng na 'di ba, tayo bilang mga anak nila dito sa mundong 'to. 'Di ba? Anytime na bumalik tayo, magpahinga ka, bumalik ka, welcome na welcome pa rin tayo, 'di ba? 'Di ba? Itaon nyo lang ng Sunday para may pahanda si Mami. Ay, birthday Sunday para may pahanda si Mami, 'di ba? Nandiyan na yung bumalik na, paganda, ganun, 'di ba? So naging paalala 'yon sa atin, 'di ba, na yung espiritu natin, yung espiritu ng ating Panginoon na nasa atin, hindi siya nakatingin kung perfect ka o imperfect ka, 'di ba? Kundi nandiyan siya, nananahan siya sa atin dahil mahal niya tayo. So patuloy siyang kumikilos upang baguhin tayo sa araw-araw. So, 'di ba, minsan kapag ganun yung mga pangyari sa buhay, 'di ba? Sabi nga nila pag may problema, daanan mo lang, huwag mong tambayan. Kasi minsan baka pag tumambay ka doon, nakita mo pa yung mga friends mo doon, mas lalo kang mapatagal, 'di ba? So kapag may problema, syempre, hindi naman ibig sabihin na
didedmahin lang natin yung problema. Wala na tayong pakialam, 'di ba? Di na natin siya pag-iisipan ng solusyon. Kundi nandun lang yung paalala sa atin na yung mga problema. Normal kasi sa buhay natin 'yan habang nandito tayo, 'di ba? So, ang kagandahan doon dahil nga natuturuan tayo na yung presensya ng Diyos na nasa atin. So, may problema man, nandun yung kapayapaan at kagaanan sa ating mga puso, sa ating buhay, na patuloy tayong maglalakbay sa mundong to na kasama po natin yung Panginoon. So, kaya sa tuwing nararamdaman mong malayo ka sa Diyos, ipaalala mo sa sarili mo na ang katotohanan na siya ay nasa puso mo. 'Di ba? Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Amen? At sa presensya niyang nananahan sa iyo, palaging may pag-asa para magsimulang muli. 'Di ba? Sabi niya. So, nandun yung assurance ng ating Panginoon na yung pag-ibig niya ay hindi nagbabago. So, ano man yung mga pagdaanan natin sa buhay, nandun yung pag-asa talaga na nagmumula sa ating Panginoon na lagi siyang nandyan, handa tayong tanggapin. So, pag nadapa tayo, bangon lang, balik lang, ganun lang, lakad ulit. 'Di ba? Kapag na-absent ka ng isang Sunday, balik ka lang ulit sa susunod. Ganyan. So, hindi tayo nandito para 'di ba? Yun nga yung nabanggit natin kanina na minsan nahuhusgahan tayo yung physical nating mga pangyayari sa buhay, yung actual na nangyayari. So, hindi tayo para nandoon para husgahan natin kung sino yung mga kung sino yung mga kapatid natin na nawawalan. Kundi nandito tayo para anytime na bumalik sila, handa natin silang tanggapin, 'di ba? At sama-sama tayong mag-enjoy dito habang tayo ay nakikinig ng salita ng ating Panginoon. So kahit gaano kahirap ang pinagdaraanan mo, maaring nawalan ng trabaho, nasaktan o dumaan sa panahon ng kawalan, hindi kailanman mawawala ang pag-asa dahil may Diyos ka sa puso mo. So, yung presensya ng Diyos, sabi nga, parang siya yung ilaw sa gitna ng dilim natin. So, kapag madilim, alam natin na yung Diyos na patuloy na gumagabay sa atin, siya yung nagbibigay ng ilaw para sa bawat isa sa atin. Hindi man maalis yung problema, 'di ba? Nandun yung problema, pero siya yung liwanag para makita natin yung daan, para mapagtagumpayan natin yung mga bagay na ito. Ang presensya ng Diyos ay ilaw sa gitna ng dilim. Hindi man agad maalis ang problema, pero nagbibigay siya ng liwanag para makita ang daan. Kaya yung direksyon natin sa buhay, kapag feeling natin nawawala ito, so palalahanan natin yung ating mga kanyang sarili na ang Diyos ay nasa atin, ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan upang tayo po ay magtagumpay at makita po ang tamang daan. So alalahanin mo na ang Diyos na nasa iyo ay Diyos na muling pagkakataon. Siya ang nagbibigay ng lakas para bumangon, ng kapayapaan para magtiwala at ng bagong simula sa tamang panahon. Kaya sa halip na magreklamo o sumuko, piliin mong manampalataya. Diba? Sabihin po natin na ang buhay ang Diyos sa loob ko, kaya may pag-asa ako. Kahit hindi ko pa nakikita yung solusyon. 'Di ba? So, patuloy na yung Diyos natin, 'di ba? Naturuan tayo na tunay nga na pinagkaloob na ng Panginoon yung lahat. Pawang magaganda, mabubuti, pinagkaloob na ng ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng wisdom, 'di ba? Binigyan niya tayo ng kagalakan, ng kaganapan sa ating pong mga kanya-kanyang buhay. So, patuloy tayong binibigyan ng ating Panginoong lakas sa bawat araw ng ating pong mga kanya-kanyang buhay, 'di ba? Ng kapayapaan, sabi, para magtiwala at bagong simula sa tamang panahon. Sabi niya, kaya sa halip na magreklamo o sumuko, piliin mong manampalataya. Sapagkat kapag ang ating puso ay puno ng pag-aalala, kasalanan o galit, nahihirapan ang Espiritu ng Diyos na kumilos ng malaya sa ating pong mga kanya-kanyang buhay. Kapag pinanatili nating malinis ang ating puso sa pamamagitan ng pagsisisi, panalangin at pagsunod, nagiging komportable tirahan ito ng Diyos. 'Di ba? So, 'di ba parang example nito, sabi niya, kasi nabanggit natin kanina, yung ating katawan, ito yung templo ng ating Panginoon, 'di ba? So, sabi dito, kapag pinapanatili nating malinis ang ating puso sa pamamagitan ng pagsisisi, panalangin at pagsunod, nagiging komportableng tirahan ito ng Diyos. Example nito, halimbawa, yung physical na bahay natin, 'di ba? Halimbawa,
nakitira ako sa isang bahay ng kaibigan ko. Tapos, lagi siyang magulo, laging wala sa ayos, 'di ba, yung tahanan niya. 'Di ba ako yung nakikitira doon. Paano ko makakakilos ng maayos doon? Syempre parang mahihiya ako. Paano ba ako kikilos doon? Hindi ko naman bahay ito. Parang ganoon, 'di ba? Pero kapag malinis siya, mas maayos ka makakakilos. So ganun, yung puso natin, yung nagiging laman niya, dahil nandun na yung nakatira yung espiritu ng ating Panginoon, patuloy siyang makakakilos sa ating puso kapag ito po ay malinis, 'di ba? Kung puno ito ng galit, problema, mga hinaing sa buhay, kung ano-ano man, 'di ba? Nandun yung mas pinapakinggan natin 'yon kung ano yung laman ng puso natin, 'di ba? Na naituro nga sa atin na ang ating Panginoon hindi siya basta lang manghihimasok o gagawin yung mga bagay-bagay, kundi isang paalala ito na yung espiritu ng Diyos na nasa atin, kumbaga partner, 'di ba? So nandun yung pagsunod natin sa ating Panginoon, nang sa ganun maging komportable siya na nandun siya sa ating pong mga kanya-kanyang puso bilang kanyang tirahan. So tanong po, ang puso mo ba ay tahanan ng kapayapaan na galing sa Diyos o puno ng kalat na pag-aalala, galit, takot at kasalanan? So yung puso po ay nagiging tahanan ng kapayapaan lamang kapag ang Espiritu ng Diyos ay namumuno rito. Kapag isinusuko natin sa Kanya ang lahat at pinapalitan niya ito ng kapayapaan. So yun po. 'Di ba? Yun, katulad ng nabanggit ko kanina, tulad ng bahay na nililinis at inaayos natin, 'di ba? Bago nating tirhan, 'di ba? Binibilhan natin ng mga bagay na kung anong kailangan natin sa bahay natin, 'di ba? So inaayos natin. So yung puso natin, paano nga ba natin siya aayusin? So ano man yung mga kalat, tayo na po yung nakakaalam nun sa kanya-kanyang sarili natin kung ano yung laman ng ating mga kanya-kanyang puso. So isang paalala po ito, kahit ako po na-remind dito na ano nga ba yung laman ng puso ko? 'Di ba? Maliban sa ang banal na espiritu nandito, may iba pa ba siyang laman? Maaring may inis, may galit, 'di ba? So kumbaga, it's time din na i-assess natin yung ating mga kanya-kanyang sarili kung ano ba yung tunay na laman ng ating mga kanya-kanyang puso. So, pa-end na po ako. Alam mo ba na ang buhay mo at ang banal na espiritu ay magkasangga sa katuparan ng layunin ng ating Panginoon? Siya ang partner mo sa buhay at ang layunin niya ay gabayan ka upang makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, katulad po na nabanggit ko kanina, magkasangga, partner. So, hindi siya, kumbaga hindi kikilos ang banal na espiritu kung wala tayong, kumbaga kung hindi natin gagawin yung part natin. Kumbaga, kailangan maging cooperative tayo or makip-operate tayo sa kung ano yung nakaplano ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu sa bawat isa sa atin. Kapag tinanggap mo si Jesus, ang espiritu ng Diyos ay tumira na sa atin. So siya ang nagbibigay ng karunungan, kapayapaan at lakas, ngunit, ito po, sabi niya, ikaw naman ang kailangang pumili na makipagtulungan sa Kanya. So ito po yung sinasabi ko kanina, kailangan nating makipagtulungan, kailangan natin makipag-cooperate. So ginawa na ng Panginoon yung part niya, binigay niya na lahat ng pawang magaganda at pawang mabubuti sa bawat isa sa atin, 'di ba? Lagi tayong nare-remind na laging binabanggit ni pastor na at nabanggit ko kanina na yung tunay na tayo ay ang ating espiritu. At sa ating espiritu tayo ay kumpleto na. Kumpleto na, nandito na lahat, binigay na sa atin ng ating Panginoon. Pero paano ba yung nasa ating espiritu, ito po ay makita sa ating pong physical, 'di ba? Ito po ay yung resulta ng kung ano yung meron tayo, ito po ay maganap na, ma-enjoy natin sa ating pong mga kanya-kanyang buhay. So ito po yung reminder sa atin, tayo naman ay kailangang pumiling makipagtulungan sa Kanya. So may part po tayo. Hindi lang hindi lang dahil nandiyan na siya, kumpleto na tayo sa ating espiritu. So, syempre, di ba, gusto rin naman nating yung lahat ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa ating espiritu, ito po ay maganap sa ating po mga physical na buhay. So, yun po. So, as I end po,
ito po yung ating naway ito po yung ating maging daily declaration. So sabayan niyo po ako, sabay-sabay po nating sabihin, ang Diyos ay nasa puso, kaya ako ay may kapayapaan, may liwanag at may lakas. Hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang Diyos sa bawat sandali ng aking buhay. So maraming salamat po sa inyo pong pakikinig sa akin. Muli sabihin po natin sa inyo pong mga katabi, God is with you. God is with you. So God lives in us. Maraming pong salamat minsan pa. Tayo pong muli ay manalangin. Salamat po o Diyos sa umagang ito. Minsan pa kami po ay nagpapasalamat. Tunay nga na ikaw, Panginoon, ay nasa amin pong mga kanya-kanyang puso, nananatili, Panginoon, hindi umaalis, kundi ikaw ay nakatira dito, Panginoon. Ikaw ang nananahan, Panginoon, sa aming mga kanya-kanyang puso. Patuloy na nagbibigay ng kapayapaan, Panginoon, kalakasan, kapanatagan, Panginoon, at katagumpayan sa aming pong mga kanya-kanyang buhay. Salamat, O Diyos, minsan pa, tinataas ka namin, dinadakila ka namin, O Diyos. Salamat po, in Jesus' name, Amen. Thank you po.